Daming gandang verse sa chapter 40 po ng Isaias. Ano po? Andyan yung circle of the earth. Andyan yung wala siyang counselor. Andyan yung hindi siya napapagod. Yan Diyos eh. Tapos gagawin mong graven image. Kaya nagagalit ang Diyos. Kaya sabi nga ng Diyos, kanino nyo ako itutulad? Sa graven image? Kaya galit na galit ang Diyos dyan eh. Okay. Bago po tayo umpisa mga kapatid, ay nais ko munang magbigay ng ilang mahalagang instructions sa ating araw-araw na buhay. Ito po importante pa. Ang knowledge kasi mahalaga yan, no? Dapat alam natin bakit tayo nagpe-face mask, bakit tayo merong anuhan ng paa, no? Kasi pinakinggan ko po ang napakaraming mga instruction ng mga doktor pagdating diyan, no? Una, kaya po tayo nagpe-face mask, no? Kasi ang hawaan ng COVID-19, ang virus na COVID-19, talagang totoo hindi siya airborne. Kung siya airborne, hawa na tayo lahat. Kasi tatakbo yan sa hangin. Sino makakaligtas diyan? No? Hindi lang ganyan ang kaso ng COVID kung airborne yan. Sa may droplets, pag sinabing droplets, bumabagsak, drop siya. Kasama siya ng droplets ng laway, pag bumahing, pag nagsalita. Yun ang reason kaya nagpe-face mask. Para kung ikaw ay may COVID-19, hindi lalabas yung droplets, nasa iyo lang. At least ikaw lang ang nakakalanghap ng droplet mo. Yun naman yun eh. Kaya din naman nagpe-face mask in case na merong droplets na sa kausap mo o sa katabi mo, hindi mo masinghot. Yun ang reason kaya po tayo nagpe-face mask. Ano po? At ang droplets, bakit po 1 meter, 3 feet? Ang pinakamalayo niyang takbo ay 3 feet, 1 meter. Pag bumahing, 1 meter. Kaya sa lampas ng 1 meter, safe ka kahit magsalita yung merong COVID-19. Yun po yun. At, kaya nga droplets, bumabagsak yan sa ground. Pag ganun, babagsak sa ground, pwede mong matapakan. Pag natapakan mo, nasa paa mo. Yun ang reason. Kaya, sa bahay, dapat meron kang anuhan ng paa. Kasi, nasa karsada, at natapakan mo, dala mo sa bahay yun. No? Kahit na naka-face mask ka, hindi mo alam, may bumahin doon sa dinaanan mo, natapakan mo, hindi agad namamatay ang virus. No, may certain period siya, kung hindi papatay, natapakan mo, dinala mo sa bahay, paano yun? Yun ang mga reason, hindi naiintindihan ng tao eh. Kaya nga, very prone ang kamay at paa. No? Yung paa mo, natapakan mo, kung meron kang lubluban sa bahay, o di, patay siya. O di, safe ka na, wala na yung virus. Kung natapakan mo man, patay na. So, naintindihan po natin yon. Kasi may mga tao, ba't may lubluban to? Sobra naman. Hindi mo naiintindi. Tandaan nyo, sinabi ng Bible, no? May people are destroyed for lack of knowledge. Pag wala kang knowledge, baka hindi mo alam kung paano. Kaya may mga tao magsasabi, paano nahawa yun? Hindi naman nalabas yun. No? Mga hindi naintindihan eh. Ngayon, bakit naguhugas naman ng kamay? Kamay at paa yan eh. O, kaya ka naguhugas ng kamay, lumabas ka, sumakay ka ng jeep, humawa ka sa estribo. Kung nahawa ka ng may COVID yun, umubos siyang ganyan, ginasa kamay niya yung virus, humawak siyang ganon, bumaba siya, sumakay ka naman, humawa ka rin. Diha sa kamay mo yun. No? Very prone ang paa at kamay. No? Kaya iiwasan mong pag nasa labas ka, iiwasan mong ihawak yan. Ihawak yan. No? Kasi kung nasa kamay mo man, andyan lang yan. Pag uwi mo ng bahay, hugas. Yan. Yun ang reason. Ba't hinuhugasan? It might be
nakahawak ka, no? It might be, yan ang ano diyan, kaya maghuhugas ka agad ng kamay. Paa at kamay, yan ang prone kasi inihahawak mo, itinatapak mo, yan lagi. Itong katawan, hindi masyado yan. No? Kaya sprayan mo lang yan ng ano, pwede na yan. Naunawaan po natin mga kapatid, yan po ang reason bakit natin ginagawa yon. Kaya nga ako po, pag ako'y lumabas, kahit yung sasakyan, ano po, hindi nyo napupuna yung gulong, bakit ko siya binobombahan ng Domex, yung gulong ko? Eh kung nasagasaan ko yung virus, pagdating dito, dinala ko. Di ba? Kaya tama po yon sa ibang mga establishmento, yung mga sasakyan, may dadaan ng kangmat na basa na meron yung disinfectant, dadaan mo. Kasi yung gulong mo, baka nakadaan ng mga droplets, ay andoon yun. Patay yun, pagdaan niya doon. Sa ibang bansa po, makikita nyo po, dinidisinfect ang karsada. Di ba? Yung truck ng bumbero, may sabon yun. Which is right. Nasa karsada yan eh. Na kung sino-sino dumaan dyan. Sa atin mo, walang ganun eh. Puro ayuda. Pinaninanako naman yung ayuda. No? Ay, kuya ni, ipang-disinfect mo na lang. At kaysa ibigay mong ayudang pinagnanakaw laang naman ng politiko, ipagamot mo na lang yung nai-infect, di ba? Ang mahal-mahal naman na kawawa yung mga nai-infect dyan. Pagamot mo na lang ng libre. Mas maganda pa yon. So, unawaan po natin bakit po ganun ang turo, no? See? So, kaya po tayo nag-face mask din. Alam niyo po mga kapatid, ang virus ay 3 ang entry. Bibig, ilong, mata. Kaya tama ding merong shield or salamin. No? Kasi it might enter your eyes. No, nakita niyo? May shield pa. Sobrang hindi mo naiintindi. Pwedeng pumasok yan sa iyong mata. Yung virus, halimbawa, yung virus umubo o meron kang face mask, mata mo. Ano yun? Tapos pag kinusot mo pa. Di nasa mata mo na, nasa kamay mo pa. Tinanggal mo yung mask mo, pinahin mo uhog mo. Tapos ka na. At yung mask, kaya po iingat din. Kaya alam natin, di mask, lumabas ka. Let's say, nakahinga ka, andyan lang sa mask mo yan. Diba talagang andyan yan. Kaya yung mask mo, pag tinanggal mo, huwag mo nga hawakan dyan. Kung andyan yung virus, hindi mo nga lang nasingot kasi may mask ka. Dito ang hawak, tali. No? Pagdating sa bahay, sprayan mo ng alcohol. Una sa labas, alcohol. Para kung meron yan, patay siya. No? At sa loob. Una muna yung kamay mo, ha? Hugas ka muna ng kamay para walang virus yung kamay mo. Saka mo tatanggalin. Kaya step by step. No? O naghugas ka ng kamay, hinawakan mo yung mas mong meron. O di naasamay mo na naman yon. Knowledge is very important. Tatandaan nyo. That's very important. Kamay muna, wala na. O, tinanggal. Saka mo isprayan. O kung meron, if ever na meron, to be safe. Mahalaga po yun. Naunawan po natin mga kapatid. Ayun. Hindi yung kumuwi kayo nakamasi pagdating sa bahay, hinubad mo lang. Kung meron yan dyan, hinubad mo lang, di andyan yan. Di ba? Or labahan ang mask, ang sabon. Namamatay sa sabon po ang virus sa alcohol, namamatay siya. Namamatay, no? So, kahit sa ordinaryong sabon, namamatay po siya. Okay? Hindi siya airborne. Droplet siya. Wala po natin mga kapatid. Very important, face mask. Kamay na inihahawak. No? Paa na lagi yan. Very important. Yun ang reason. Very basic yan mga kapatid. Maingat lang ang mga Pilipino dyan. Hindi natin sinasabing walang mahahawa, pero malaki ang mababawas. No? Kasi hindi alam eh. At ipinaalam, ayaw alamin. Di raw siya mahahawa.
po, ayan, nangyayari. Kaya anday namamatay eh. Hindi po kasi naiintindihan yon. Okay? So, alam na po natin yon mga kapatid. No? Kaya po, yun ang pinaka-basic na pag-iingat pagdating niya sa virus na yan para wag po tayong mahawa. So, tayo po yung nasa mahalagang pag-aaral na natin ng salita po ng Panginoon. Ating buksan na ating mga Biblia sa isang very familiar at very common verses na ginagamit ng mga Armenian. Siyempre, ginagamit din natin lalo yun. John 3:16. Sabi kasi ng mga Armenian dito, ang John 3:16 daw ay heart of the Bible. Sino may sabi sa iyo? Kung yan ang heart, alin naman ang liver ng Bible? Ano ang kidney? Hindi ko totoo yun. Lahat ng verse ng Bible ay mahalaga. Wala yung heart, wala ka. Importante. At nakita nyo mga kapatid, sa Bible po, napakahalaga ng pag-aaral ng context. Ano ba ang context ng John 3:16? But sinabi ang verse 16, wala ba siyang kaugnayan sa ibang mga verses? Meron po. Sino magkausap dito? Ang Panginoon Jesucristo at si Nicodemus. No? Titingnan natin ang context talaga ng John 3:16 at aalamin natin ang mga background ba't binanggit ng Panginoon ng verse number 16 na for God so loved the world. Basahin ko sa verse 14. John 3:14 to 16. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even, hindi nyo na po na even. The word even is comparison. Kung paano daw itinaas ni Moses ang serpent sa wilderness, ganun din, even so must the Son of Man be lifted up. May comparison na ginamit dito ang Panginoong Kristo mismo. That whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. So nakita nyo, kaya susunod ngayon 16. For God, the word for is because God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So nakita po natin, meron pong background ang John 3:16. Ang background niya ay 14, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so, ganun din, itataas ang anak ng tao na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ano yung background na Moses lifted up the serpent in the wilderness? Mahalagang alam yon sa pag-aaral. Merong istorya kasi na si Moses ay pinagawa ng Diyos ng serpent sa wilderness. Kasi po, ang mga Israelitang matitigas ang ulo ay pinagkakagat ng makamandag na ahas na galing sa Diyos. Tingnan natin yung istorya na yon na pinaka-background. Tingnan natin po. Tingnan natin. Okay? Numbers chapter 21 ang pinaka-background po niyan. In the book of Numbers 21, nakita nyo mga kapatid? Numbers 21. Okay. Tingnan natin maigi yan, ha? Book of Numbers 21. Mula verse number 5. Okay. Numbers 21 verse 5. And the people spake against God. Kita nyo, against God. Ha? The people spake against God. Mga Israel. And against Moses. Wherefore, ito ang banggit nila. Have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water. And our soul loatheth this light bread. Alam niyo ibig sabihin sa salitang loatheth? Sa Tagalog, basahin niyo sa Tagalog. Nasusuya. At ano yung light bread na binabanggit? Yan yung mana. Na galing sa Diyos. So yung provision ng Diyos, kinasusuyaan na nila. Itong mana na ito, nakakasuya na to.
Okay? Anong ginawa ng Diyos sa kanila? 6. And the Lord sent. Note, the Lord sent. Diyos mismo nagpadala. Fiery serpents, mababagsik na serpent among the people. And they beat the people, and much people of Israel died. So, tamatay ngayon sila. So that's the story. No? Ba't nagpadala na ang Diyos ng serpent dyan? At dyan binase ang John 3:16. Di ba? Dyan binase ang istorya. No? Tingnan nating maigi yan. No? Okay? So makikita po natin, ang Diyos mismo ang nagpadala ng fiery serpent. Ang tanong, bakit nagpadala ang Diyos ng fiery serpent? Ng mababagsik na ahas. Why? Kasi nga, sa ginawa nila sa verse number 5, they speak against God and against Moses. Ngayon, in short, they murmured. Nagre-reklamo sila. At ba't sila nagre-reklamo? Anong dahilan ba't sila nagre-reklamo? Atras naman tayo. Ito ang dahilan ba't po sila nagre-reklamo. Nasa verse number 4. And they journeyed from Mount Hor, Numbers 21:4, by the way of the Red Sea, to compass the land of Edom, and the soul of the people was much discouraged because of the way. Always remember, ang Israel ay sumusunod sa haliging apoy sa gabi at ulap yan sa araw. No? At kung saan yan pumunta, bay sumusunod sila. Kasi pag hindi nila sinundan yon, mamamatay sila sa wilderness. Always remember, 40 years sila dyan. Walang magsusurvive dyan. Baka 1 linggo lang, di ka mabuhay dyan. Sa init dyan sa araw at sa lamig sa gabi. Kaya lang, natagalan nila yon kasi sa araw may ulap. At sa gabi may apoy. Di ba? Kapag lumayo ka doon, ay, hindi ka mabubuhay. Kaya kung saan pumunta yon, tingnan natin ang pagsunod nila doon. Punta po tayo sa last chapter ng Exodus. Exodus chapter 40 at sa last verses. Verse number 37 o 36. Exodus 40:36. And when the cloud was taken up from over the tabernacle, the children of Israel went onward in all their journeys. Pag tumaas yung ulap at umusod, naglakbay, ba, susunod ka, maiiwan ka. But if the cloud were not taken up, then they journeyed not till the day that it was taken up. Pag yan ay nag-stay, stay din sila. Kasi ulap nila yan eh. 38, for the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day. Kaya pag araw, ulap yan. Kita mo, ano pa, pagka araw, ulap. Pag gabi, nagiging apoy. And fire was it. Nagiging apoy sa gabi yan. In the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. Sa 40 taon nila dyan, kita nyo kung paano sila iningatan ng Panginoon sa pamamagitan ng ulap at apoy na yan. Okay? So that's the story. Kung saan pumunta yung ulap at apoy, doon sila. Now, balik tayo doon sa ating pinag-aaral sa Numbers chapter 21. In verse number 4. Okay? And they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea. Dito, pag binasa, they journeyed. Hindi sila nag-journey on their own. Kung saan tumatakbo yung ulap, sumusunod sila. That's the story. Kaya lang sinasabing they journey. They journey following the cloud. No? To compass the land of Edom. Ayun, sa journey na yan, and the people, the soul of the people was much discouraged. No? Because of the way. Kasi yung dinadaanan ng ulap, mahirap. No? At ang bukod doon, may nakikita silang magandang daan, ba't ayaw doon dumaan? Ito bang ulap na to? Ayun ang kaganda-ganda, walang bato. Dito sa bato. At sa mabundok mapupunta. That's the story. No? Ayaw nilang sumunod
sa gusto ng Diyos. Ang gusto nila pasunurin ang Diyos. Ayan. Ayan, nakikita nila yung way, no? Kung doon sana dumayo, yung maganda doon, no? Maaliwalas. Makinis. Doon ang magandang daan. Ay, hindi doon dadaan ng ulap dito. Eh, kumabato dyan, wag dyan, wag dyan. Eh, doon dumadaan. Ayan, they were discouraged. Ano ba ito? Yan ang istorya niyan. At di ba maraming ganyang tao? Gusto ang Diyos ang pasusunurin nila. Ayaw silang sumunod sa kalooban ng Diyos. Di ba? That's the story here. No, yan po kabuunan ng istorya niyan. The soul of the people was much discouraged because of the way. At ang way na yan, way of the Lord yan. Nadi-discourage sila sa way of God. Ayaw nila ng way of God. At eto na, dahil ayaw, ayan, nagsalita na sa verse 5, and the people spake against. Yan na, no? Against God and against Moses. Sinisi na nila ang Diyos. No? Inilabas kami dito mula Egypt para dito kami patayin sa wilderness. Sipin niyo yung salita nila, no? Kaya pala kami nilabas dito ng Diyos para kami patayin dito. Is that the purpose of God? No. Hindi para patayin. To test them. Okay. For there is no bread. Walang tinapay. Neither is there any water. Eh, di ba? Oo nga, minsan wala, pero lagi bang wala? Sa bato nga, lumalabas ang tubig eh. Di ba? Nung walang tinapay, ay yung mana, binigay ng Panginoon. Eh, nasuya naman sila dahil nasawa do sa mana. That's the story. And our soul loatheth this light bread. Nasusuya na sila. Pag binasa nyo sa Tagalog, nasusuya. Naiinis na sila. No? Kumbaga sa ating panahon, puro gulay, puro gulay. Puro okra. Ang dulas-dulas. Di ba, no? Ibigay ng Diyos sa atin yan. Diyan tayo nabubuhay, diyan tayo mabubuhay, di ba, no? Oh. Kita yung mga taong hindi nagkakakain niya. Ano nangyayari? O, di, yeah, po, kakasakit. Oh, okay? Ngayon, ito na ngayon. Siyempre, nagalit ang Diyos. Pagdating sa 6, and the Lord sent fiery serpents among the people, and they beat the people, and much people of Israel died. Ayun na. Gapatuka sila ng Diyos sa ahas. Patay sila ngayon. Nagmomormor sila sa paraan ng Diyos eh. Sa way ng Diyos eh. Para bang sinasabi mo, ang way mo ay mali. At dito pumapasok ang prayer changes things. Mananalangin niya to change the things of God. Nananalangin niya eh, Panginoon, huwag dadaan ng ulap doon sa mabato, huwag doon. Ay doon dumadaan. Ayun. At pag dumaan doon ni nagagalit, no? Nagmomormor. Yan na po yan eh, oh. Yan na ngayon. Di, pagka pinarusahan naman ng Diyos, pangkaraniwan, siyempre, kahit sino tatawag. No? Kaya pagdating sa 7, therefore the people came to Moses and said, we have sinned. Ganyan naman ang tao eh. Nagkabali kami, nagkasala kami. For we have spoken against the Lord. Kaya lang, eto na ngayon. Mananalangin yan. Sa panalangin, yan, uutusan niya ng Diyos. Ano ang panalangin nila dito? No? And against thee, pray unto the Lord, that He take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. Si Moses naman talaga napaka-meek na tao si Moses. Lagi niyang
Lagi siyang namamagitan sa Israel at sa Diyos. No? Yung hiling ng tao na alisin ang serpent, ipinanalangin niya. No? Tingnan niyo, ang tao, may panalangin na alisin ang serpent. Alisin! Eh, ang sagot natin, mga kapatid, inalis ba ng Panginoon ang serpent? Hindi niya inalis. Hinayaan andyan na serpent, Di ba? Binigyan ng solusyon ng Panginoon ang nakakagat ng serpent. Pero alisin ang serpent? No! Hindi inalis ng Diyos. Eh, di ba ganyan ngayon, no? Alisin ang COVID. Alisin daw COVID. Binibigyan nga tayo ng knowledge ng Diyos. Kahit andyan ang COVID, binibigyan tayo ng knowledge paano wag mahawa ng COVID. Titigas lang ng ulo eh. Number 1, kalumabas ang bahay. Tigil sa bahay, ayaw, katinang paa. Layas ng layas, ayun. Hinahawa ka. Yun naman ang number 1 na gusto ng Diyos. Mag-stay sa house, di ba? Sa ating panahon, na inaabandon ng tao. No? Sa Bible, mahalaga ang home, ang house. Tingnan niyo mga kapatid. Napakasimple ng definition ng Bible sa isang harlot. No? Ang harlot, sabi ng Bible, her feet abides not in the house. Ang paa ng harlot, hindi tumitigil sa bahay. Layas ng layas. Kaya kung yung verse na yan ay i-apply mo ngayon, naku, napakadaming harlot. Mga babaeng hindi natigil ng bahay. Harlot ang tawag ng Bible dyan. Okay? Nakita nyo, very common, inuutusan ng Diyos. May request sila kay Moses, napakaliwanag. Sabi sa verse 7, pray unto the Lord, sa dulo, that He take away. Merong that He take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. Si Moses naman siyempre. Naawa sa mga tao. Moses prayed for the people. So, makita nyo, that's the way of the people. To take away the serpent. Is that the way of God? Tandaan natin, may verse sa Bible sa Isaiah 55. My thoughts are not your thoughts. Neither your ways, my ways. No? As the heaven is high above the earth, so are my thoughts and my ways higher than your thoughts and your ways. Kaya hindi mo pwedeng utusan ng Diyos. No? Hindi pwede yun. Changes things. Okay? Kasi ang tao gusto comfort zone lagi. Okay. Pag ikay totoong mananampalataya, alam mo na yan, ang mananampalataya hindi laging nilalagay ng Panginoon sa comfort zone. There are times na mawawala ang comfort zone because of the faith. Ang faith ay common na tinetest. Pagdating sa test of faith, or kung ayaw mo ng test of faith, hindi ka Kristiyano. Walang faith na hindi tinetest. At tandaan nyo yan. No? Way of God yan. Kung ayaw mo ng test of faith, kaya maraming tao hindi alam yung faith eh. Fake ang alam. Kung faith na yan, galing sa Diyos, matinetest po yan. At very important ang testing na yan. Tingnan natin gaano kahalaga ang test of faith. No? The book of 1 Peter chapter 1, 1 Peter chapter 1, chapter 1, verse 7. That the trial of your faith, kita nyo, tinatry ang faith. Being much more precious. That is very precious. Pag hindi tinry ang faith, hindi lalabas na precious yan. Walang kwentang faith yan. Being much more precious
than of gold that perisheth. Mahalaga pa sa ginto yan, pagka po yan inatry. Though it be tried with fire, might be found unto praise and honor. Magdadala ng praise and honor. You cannot praise and honor God without the trial of that faith. That's impossible. No? Tingnan nyo si Abraham sa Numbers 22. God tried Abraham. How? Sabi ng Diyos, offer your son Isaac. Your only son. Your beloved son. Pina-offer ng Diyos. To try his faith. Di ba? Dahil gusto ng Diyos, yung faith na bigay niya kay Abraham, maging pure gold. Para bang ginto, nakakita ka ng ginto, ang daming impurities. Tatanggalin mo yon para maging pure gold. Bago mo isanla, bago mo ibenta. Dahil sa sanglaan, di tatanggapin nyo kung dahil impurities nyo. Ganun, lalo sa Diyos, much more precious. Yan po yung faith eh. Hindi naiintindihan ng pakaraming Kristiyano yan. Ang tao gusto maging Kristiyano, pero ayaw niya ng trial of faith. Hindi ka Kristiyano. At sa pagiging Kristiyano, hindi paraan mo ang pwede dyan, paraan ng Diyos. Kaya nga Kristiyano eh. Tagasunod ka ni Kristo. Hindi si Kristo susunod sa iyo. Or else may iba yan. Si Kristo magiging follower, si Kristo ang magiging follower mo. Hindi na ikaw ang follower ni Kristo. Pinasusunod mo siya eh. Di ba? Follower ka na ni Kristo ngayon. Kung kaya pangalan mo si Mary, si Kristo naging Mariano, tagasunod ni Mary. Hindi ka na Kristiyano. Nababaliktad eh. Hindi po ganun sa Bible. No? At many Christians hindi alam ang totoong life ng isang Kristiyano. Kung talagang Kristiyano ka. Ayan, di ba, liwanag po yan. Eh. Walang ganyan. Simula pa noong araw Old Testament. Sino bang anak ng Diyos ang hindi tines? Sabi ka nga. At walang kwentang buhay ang walang ganyan. Hindi totoong Kristiyano yan. Kamali ka dyan, no? Tuloy ko pa ang pagbasa sa 1 Peter chapter 1. Okay? At yan ang magdadala ng honor and glory. Without the testing of faith, hindi mo siya nabibigyan ng honor and glory. Yan ang paraan ng Diyos. Okay? Verse 8, whom, having not sinned, hindi nakikita ang Diyos. Kaya dito pa lang, bagsak na naman yung may bato, may ribulto. Walang faith na natetes. Ang Diyos mo, bato, ribulto. Ang faith ay natetes kasi iyan ang nature ng faith sa Hebrews chapter 11. No? Faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Hindi nakikita. May ribulto ka, may santo ka, nakikita mo yun. Hindi yun ng Diyos. At hindi totoo ang faith mo, fake yan. Huh? Kaya nakalagay po dito, whom having not seen you love, in whom though now you see him, not yet believing, you rejoice with joy unspeakable and full of glory. Tingnan nyo sa 9. Receiving the end of your faith, after the testing, the end of your faith, even the salvation of your souls. Kita nyo, walang taong ililigtas ang Diyos na hindi na-test ang kanyang faith. Or else, hindi ka Kristiyano, wala kang faith. Yung faith na iyo, na sinasabi mo, iyo, hindi galing sa Diyos. Yan ang sinasabi sa Titus 1:1. No? The faith of God's elect. That's the real faith given to the elect of God. Tinetest ng Diyos yan. Diyan bumagsak ang Israel kasi wala pala talaga silang faith. At kaya unti-unti natin tinignan. Yan ang background ng John 3:16. Kaya makikita natin ang totoong kahulugan ng John 3:16 dyan. Diyan kinuha ang background ng John 3:16 eh. No?
Yung pangyayaring yan sa wilderness, no? To test their faith. Bagsak sila. Uutusan pa ang Diyos. Pag sinabing faith, susunod ka sinasabi ng Diyos. No? Kahit anong hirap yan. That's the test of faith. Ganyan ang ginawa ng Diyos kay Moses, kay Noah. No? Sa Genesis chapter 6, pinagawa siya ng daong, di ba? Ng barko. Na ubod ng laki. At alam ni Noah kung gaano katagal gagawin yon. Sa sukat na yon, napakatagal nun. Wawalo sila eh. No. Pero ano ang test ng faith doon? Susundin mo yon. Ba? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Huwag mong babaguhin. At alam ni Noah ang mangyayari sa kanya. Habang ginagawa niya yon, pagtatawanan siya ng tao. Kasi ginagawa niya sa lugar na walang tubig. Miski ngayon mo gawin yan, gumawa ka ng barko sa lugar na walang tubig. Saan mo ba palalaguin yan? Ano yan, paliliparin mo? Tapos sinasabi ni Noah, hindi na kailangan ng tubig. No? Kasi aakir ang tubig dito. Ha? Ayos ang paniwalaan. That's faith. Alam ni Noah ang mga mangyayari sa kanya. Lalaitin siya ng tao, pagtatawanan siya, mahihirapan siya, at hindi ang paghihirap na paggawa ng dong hindi ganun. Ilang taong ginawa ang daong? Sige, basahin nyo sa istorya. Sa Genesis chapter 6 po, chapter 5, ang edad ni Noah ay 500 years old. No? Pinagawa ang daong, dumating ang bagyo, dumating ang ulan, si Noah po ay nasa 600 na. Meaning, 100 taong ginawa ang daong. Kasi sa laki nga eh. Ayon sa design ng Diyos, sumunod si Noah. That is faith. And after the faith was tried, God will be glorified. Tingnan natin yung pagsunod ni Noah. Tingnan po natin. Genesis chapter 6. Okay. Kasi sa Genesis chapter 6, ito ang sabi ng Diyos kay Noah. 6:14. Make thee an ark of gopher wood. Very specific. Dapat gopher. Kasi yung gopher ang matagal sa tubig. Hindi pwede ibang wood. No? Room shall thou make it, and shall pitch it within and without with pitch. Sahing. 15. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length, the width, the height. Binanggit. Nung binabanggit ng Diyos yung alam ni Noah to. Alam ni Noah yan. Naku po. Higante pala ang pinagagawa sa akin. Barko. The length, the width, and the height. The fashion. The design. Everything. No? Tingnan nyo, pagkabanggit sa 16. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above. Tatapusin mong ganito. Ibig sabihin, huwag ka magbabago, huwag ka makikialam sa design ko. May design ang Diyos, may paraan ng Diyos, may laki ang Diyos, may tagal ng paggawa ang Diyos, everything. That's the test of faith. And the door, lahat yun, lahat. Shall thou make it, sa dulo ng 16, shall thou make it, gagawin mong ganyan. Huwag mong gagawin sa iyo. Okay? Anong ginawa? Anong nangyari? Sa 22. Ano sabi ng verse sa 22? Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. Noah passed the test. Same with Abraham, nung ihain si Isaac. Inihain niya talaga eh. Huh? That's faith. Yan ang napakahalaga dyan. Okay. Balik tayo doon sa pinag-aaralan kanina, 1 Peter chapter 1. Okay? Kaya nga sabi sa verse 9, receiving the end of your faith, after the testing of your faith, even the salvation of your souls. Kaya susunod ka sa utos ng Diyos, hindi ang Diyos ang pasusunurin mo. Hindi po faith yon.
No? Yung nagtuturo ng prayer changes things, kaya nga lagi po nating nilalampaso yan, yung pisaring maling turo po yan. Bakit? Diyos ba ang may faith at ikaw ang dapat may faith sa Diyos? Susunod ka sa utos ng Diyos, sa gusto ng Diyos, hindi yung Diyos ang pasusunurin mo. Huwag mong papalitan yung mga gusto ng Diyos. At hindi mo naman talaga mapapalitan yun. Nagkakamali ka kung papalitan mo yun. Kung nangyari man, hindi napalitan, yun talaga ang kalooban ng Diyos. Sasabihin mo napalitan mo. May napalitan ka ba? At ba't mo papalitan? Mali ba ang Diyos at papalitan mo? At ikaw ang tama? Di ba? Nagkakamali pala ang Diyos mo. Kaya pinapalitan mo. Doon pa lang, yari ka na eh. No? Mga maling turo ng Biblia yan, hindi po tinuturo ng salita ng Diyos yan. Matatalas tayong magsalita kasi ganyan po ang ginagawa ng tao in our times. Pero hindi po yan ang tinuturo ng Diyos. No? Nakita po natin mga kapatid. No? So, no? The test of faith, the end, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. At yan tinatry. No? At kung ikay Kristiyanong ayaw mo ng faith, ayaw mo ng kaligtasan, walang ganyan. Kakamali ka. So, balik po tayo doon uli sa ating pinag-aaralan sa Book of Numbers. No? So, may gusto ang tao, tanggalin ang ahas. Sa verse number 7, that he take away the serpents from us. No? Anong sagot ng Diyos sa 8? Sumagot ang Diyos sa 8. And the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent, and set it upon a pole. And it shall come to pass that everyone that is bitten, when he looketh upon it, shall live. Tinanggal ba niya ang ahas? Hindi po niya tinanggal. Sinulusyonan niya yung makakagat ng ahas. Patuloy na mangangagat ang ahas. Hindi ko tatanggalin yan. Yan ang aking design. Hindi ako susunod sa inyo. Kayo sumunod sa akin. Sabi, ibig sabihin ng Diyos. Yung makagat, tumingin doon sa ahas, hindi ka mamamatay. Maaring sabihin mo na naman, titingin lang, hindi na mamamatay. We! O di wag ka tumingin, gusto mo, maduling ka. Yan ang paraan ng Diyos. Diyos yan eh. That's the test of faith. Huh? Gaano paniniwalaan ang sinabi ng Diyos? Gaano mo susundin ang sinabi ng Diyos? Ano, Diyos ang susunod sa iyo? Nagkakamali ka naman. Okay. So that's the answer of God in verse number 8. No? Si Moses naman, si Moses talaga lingkod ng Diyos, sumusunod. And Moses made a serpent of brass. Kanina, nanalangin si Moses sa gusto ng Diyos, ng tao. Alisin ang serpent, Panginoon, alisin mo nawa ang serpent. Sumagot ang Diyos. Ano aalisin? Hayaan mo pagkakagatin niya, hindi ko alisin niya. Gumawa ka ng brazen serpent, ilagay mo sa pole. Yung makagat, sabi mo, tumingin dyan, hindi siya mamatay. 9, and Moses made a serpent of brass. Oh, si Moses masunod rin. Ewan natin yung mga tao. And put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Ayun. Okay. Ay, yung hindi tumingin at hindi naniwala, you will not live. Of course, you will die. Mamatay ka. Okay? So, nakita po natin. Ang Panginoon naman, pagka ang tao'y sumusunod, pagka ang tao'y dumadalangin sa gusto ng Diyos, abay nangyayari. Andito rin sa verse nito, atras lang tayo. Tingnan natin. Tingnan nyo sa verse 1 and 2 ng Numbers 21. Sabi sa Numbers 21, 1 and 2, and when King Arad the Canaanite, hari ng mga Canaanite to, which dwelt in the south, heard tell that Israel came by the way of the spies, then he fought against Israel and took some of them prisoners. And Israel vowed a vow unto the Lord and said, if thou wilt indeed deliver these people into my hand, then I will utterly destroy
their cities. Ganyan na. Kung ibibigay daw ng Diyos, di-destroy niya. Sabi sa 3, and the Lord hearkened to the voice of Israel. Nakinig ang Diyos, di ba? Kung ba nakinig ang Diyos, na-change ba ang things? Na-change? Akala ng marami. Pagka nangyayari ang panalangin mo tapos babanat ka ng conclusion mo, prayer changes things. Ibig mo sabihin, na-change mo ang things. The Lord hearkened to the voice of the people of Israel and delivered up the Canaanites, and they utterly destroyed them with their cities, and he called the name of the place Hormah. Sa Bible kasi, mga pangalan, yung Hormah, pag tinignan nyo ang meaning, utterly destroyed. Kasi yun ang utos ng Diyos Kasi yung ginawa nila, yung ibinaw nila sa Diyos, utos talaga ng Diyos yun. Utos ng Diyos yun Asan yung utos ng Diyos tungkol dyan? Tingnan pakin natin yung utos ng Diyos. In the book of Deuteronomy, pagdating sa mga Canaanites, in the book of Deuteronomy, tingnan po natin. Okay. Deuteronomy chapter 20, in verse number 16. Deuteronomy 20:16. Utos ng Diyos yan But of the cities of these people, which the Lord thy God, that give thee, bigay na talaga bigay ng Diyos, for an inheritance, yan lupa nila, bigay ko sa inyo yan. No? Thou shalt save alive nothing that breath. Nakita niyo? Utos ng Diyos. Huwag kang magliligtas ng anumang humihinga. 17, but thou shalt utterly destroy them. Sino-sino yan? Namely, the Hittites, the Amorites, the Canaanites. Di ba Canaanites yung binabasa natin kanina sa Numbers 21, yung hari ng Canaanites? The Canaanites and the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, as the Lord thy God hath commanded thee. Utos ng Diyos yan to utterly destroy them At kaya pagdating sa Numbers 21, verse number 2, and Israel vowed unto the Lord and said, if thou wilt indeed deliver these people, talagang hindi deliver. Utos na nga ng Diyos yun No? Into my hand, then I will utterly destroy the cities. And the Lord hearkened to the voice of the people. Kasi kalooban ng Diyos talaga yung hinihingi niya. Di ba? Wala ka na change doon. Talaga namang yun ang gusto ng Diyos Ano change things? Na nangyayari, kung mo nakinig ang Diyos, kung mo nangyari yung pinanalangin mo, prayer changes things. Meron pa nakalagay, a little prayer changes. A little prayer change everything. Little pa lang yun, kung big prayer, wala nang natira sa Diyos. Napalitan na lahat. And liwaliwanag na sa 1 John chapter 5, verse 14. Tingnan natin yun, Kasama ang prayer talaga dito, no? Sa 1 John chapter 5, verse number 14. Maliwanag pa sa sikat ng araw, no? 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, our confidence to God. If we ask anything according to His will, He heareth us. Mapakaliwanag naman Hindi yung, may na-change ka. Hindi ka pa nakontento sa dininig ka ng Diyos. Gusto mo, pinalitan mo yung gusto ng Diyos. Hindi ka pa kontento doon sa dininig ka ng Diyos. Ang gusto mo, pinalitan mo yung gusto ng Diyos. At saan yun? Kung mo dininig ka, pinalitan mo, asaan yun sa Bible? Wala akong ganon. Pag dininig ng Diyos ang ating panalangin, it is because it is according to His will. That's it. Kita niyo mga kapatid. Tingnan niyo kanina, anong hilig ng Israel? Tanggalin ang ahas. Dininig ba ng Diyos? Hindi. Yung sa lipulin ang kaaway, utos na nga ng Diyos yun. At kung mo dininig, may napalitan ka ba? Wala naman Dali ng kalooban ng Diyos. Wala kang pinalitan doon. Di ba? Napakaliwanag naman Pero yung alisin ang ahas, hindi yun. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi inalis ng ahas ang Diyos. Hindi niya inalis. Andyan ang ahas. No?
Kasi ang ahas na yan ang object. Diyan ihahalin tulad ang Panginoon. Alisin mo yung ahas parang inalis mo ang Panginoon. Nasa siyang object. Kung paanong ibiniti ni Moses ang ahas na yan, ganyan ang Panginoong Kristo. No? Para bang ganito may nagsabi sa akin ganito Ba't ba may Satanas pa? Ba't ba hindi tanggalin ng Diyos yan? Di wala siyang problema. Kala mo may problema ang Diyos Sabi ko, wala problema ang Diyos. Ikaw may problema. No? Ang malaking problema mo, ayaw mo ng gusto ng Diyos. Kahit andiyan si Satanas, manampalataya ka sa Diyos, wala kang problema. Huwag mo utusan ng Diyos, natanggalin si Satanas, marunong ka pa sa Diyos. Tapos kukwestiyon mo ang Diyos, ba't may Satanas pa? Kita mo ang tao, Totoo po yan, mga kapatid. Natanong na ako ng ganyan. Natanong na po ako ng ganyan. Sipin mo, ba't daw may Satanas pa Dapat daw wala na para walang problema ang Diyos. Akala mo may problema ang Diyos Okay. Balik na naman tayo sa ating mahalagang pinag-aaralan. So nakita po natin, hindi po nakinig ang Diyos. Pinasunod ng Diyos ang tao. Yung nakagat at sumunod, hindi namamatay. Yung hindi sumunod, mamatay ka. Okay. Tatandaan po natin sa turo ng Panginoon sa prayer. Ang Panginoon ay nagturo ng prayer sa pattern prayer sa Matthew chapter 6, di ba? Manalangin kayo ng ganito. Our Father which art in heaven. Pagdating sa verse din, ano sabi ng Panginoon? Sa verse number 10 sa Lord's Prayer. Thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi yung thy will be done, thy will be changed on earth. Walang ganon. Thy will be changed. Kahit nga Panginoong Kristo, ang panalangin niya, thy will be done. Kahit ang will ng Diyos ay mahirap. Isa doon ay kamatayan ng Panginoong Kristo. Hindi lang mahirap yan, mabigat yun. Pero nanalangin ang Panginoon, thy will be done. Let this cup pass over me, nevertheless, not according to my will, but according to your will. Kita niya. May chine-change ba ang Panginoon? China-challenge ko yung mga nagsasabing prayer changes things. Kung ginawa ng Panginoon yung change na yan. At kung ginagawa nyo yan, hindi ka kapareho ng Panginoong Kristo. Magkaiba kayo. Walang ganyan ang Panginoon. Pinaggagawa nyo yung sala. Thy will be done, hindi thy will be changed. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kasi sa heaven ganon. Sa heaven, walang nag-a-attempt na i-change ang kalooban ng Diyos. Dito lang sa lupa, meron. At sabi ng Panginoon, hindi ganyan. Kung ano sa langit, ganun sa lupa. Kaya ang mga nasa tama lang, yung umaayon doon, thy will be done on earth as it is in heaven. Yung mga nagsasabing, thy will be changed, wala ka sa katotohanan. Magising ka sa katotohanan, sala ang ginagawa mo. Yang pastor na nagturo sa iyo niya, sala. Hanapin mo nga sa Biblia, pinagsasasabihin. Kaya nga lagi nating tinatalakay ang topic na yun, prayer changes things. Kasi napakalabo niyan. Napakalabo niyan Now let's go to our subject. Balik tayo sa John, the book of John. John chapter 3. Verse 14. Okay. Balik po tayo doon. Ngayon, malilinawan na natin ba't binanggit ang John 3:16. Okay. Verse 14, as Moses lifted up the serpent in the wilderness. Kita nyo, as Moses, kung paanong itinaas ni Moses
ang ahas sa ilang, even so, the Son of Man believed that. Ganon din itataas ang anak ng tao. Huwag mo siyang ibababa. Huwag kang susunod sa tao. No? Ang tao ang susunod sa Diyos. Ganon, ganon. May comparison yan eh. 15, that whosoever believeth in Him, yung maniniwala kay Kristo, no, dapat sumusunod na katulad ng sinabi ng Diyos kay Moses. No? Hayaan mo dyan ang serpent. Anong tatanggalin ng serpent? Maniwala sila sa sinasabi ko, hindi yung ako pasusunurin nyo No? Tumingin ka sa serpent, mabubuhay ka. 15, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Anong uring believing ang hinahanap ng Diyos? Paniniwalang katulad ng nangyari kala Moses. That whosoever believeth, kung sino mang maniwala. No? Ang believing dito, hindi yung pasusunurin mo ang Diyos. Ikaw ang susunod sa Diyos. Hindi yung ang Diyos ang pasusunurin mo. Yun ang believing na tinuturo dito. Believing na katulad ng nangyari, no? Nung panahon nila Moses sa wilderness. Kita nyo, ang believing ng tao doon, tanggalin yung ahas eh. Hindi. Anong tatanggalin? Okay. That whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Sa kabinanggitan 3:16. The word for, because God so loved the world. Ang kausap ng Panginoon ay si Nicodemus. Ibig sabihin, ang love ng Diyos hindi naka-confine sa Israel na lamang. Katulad before. No? Laging Israel, Israel, Israel. But now, no more Israel. Not Israel anymore. Inilabas ng Diyos ang kanyang love. Sa taenga ng isang Israelita, pag sinabi mong world, Gentile yan. No? Ibig sabihin, oy, Nicodemus, ang pag-ibig ng Diyos wala sa Israel na laang lagi. This time, nasa world na. Pero not all the world yan. No, not all the world. No? Nasa world, pero not all the world. Kaya nga nakalagay sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth. Oh. Kaparehas din ng paniniwala. Lahat ba ng Israelita naniwala? Ba, hindi ho. Oh. Ganon din ngayon, yung maniniwala. Whosoever believeth in Him should not perish. Katulad ng pagpaperis nila nung nakagat sila ng ahas. No? But have everlasting life. For God sent not His Son into the world. Hindi pinadalang ng Panginoon ng Diyos ang anak sa world to condemn the world. Kapareho din, hindi inilagay yung ahas. No? To condemn them. No? Kundi sa pamamagitan ng ahas na yan, na ayaw, gusto nila, wala yan. Sila'y maligtas. Ganon din dito. No? Sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Paniniwala mo sa mga gusto ng Diyos tungkol sa anak. No? Through Him might be saved. Hindi yung may sarili kang paniniwala. No? Nananampalataya ka nga kay Kristo. Ginawa mo siyang bato. No? Ginawa mo siyang ninyo, hindi nanalaki. No? Laging bata. Santo ninyo. Asaan yung santo namin? Inyo lahat. Ginawa mong tiyanak ang Panginoon. Ginawa mong bato, ginawa mong long hair. No? Ginawa mong payatot. No? Hanggang ngayon nakapako sa krus. Hindi na nakaalis. Hindi po yan yun. Whosoever believe. Yung paniniwalang, kaya nga nililiwanag natin, kasi kanina pinag-aralan natin yung may paniniwala ang tao. Tanggalin yung ahas. Hindi yun ang believing doon. Ang believing na pinaliliwanag dito ng Panginoong Kristo, yung believing na galing sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos. Wag mong pasunurin ang Diyos. Pinaliliwanag dito yung believing sa kanyang anak, paniniwalang
susunod ka sa mga detalyeng gusto ng Panginoon. Maging ang gospel, di ba? No? Jesus rose again according to the scriptures. The gospel. No? He was buried, he rose again according to the scripture. He died according to the scripture. It must be according to the scripture. The same year. No? That whosoever believeth in him according to the scripture lagi. No? Should not perish, but have everlasting life. Kailan nyo sa 18? He that believeth in him is not condemned. Hindi kayo condemned. Naniwala ka eh. Sumunod ka eh. No? But he that believeth not, yun yung hindi ka susunod, you are condemned already. Katulad ng mga Israelita. Huwag mong pasusunurin ang Diyos sa mga paniniwala mo kay Kristo. Ang daing paniniwala ang tao kay Kristo eh. Ililigtas ang lahat ng Diyos yun. Yung paniniwala kay Kristo na hindi totoo. Hindi hugag. Hindi. Ang Panginoong Kristo po, nung nabubuhay pa, nanalangin na ng mga maniniwala sa Kanya. At ang panalangin niya sa paniniwala sa Kanya, tingnan natin, in the book of John, chapter 17, in John 17, in verse number 20, nanalangin ang Panginoon tungkol sa mga liligtas, no? John chapter 17:20. Neither pray I for this alone. Hindi lang siya nananalangin sa mga apostol, yung this ay apostol niya. Nakasama niya dito habang siya nananalangin. But for them also which shall believe on me. In-extend niya ang kanyang panalangin sa mga maniniwala sa kanya. Paanong paniniwala? Kanya-kanyang paniniwala? Okay? Shall believe on me. How? Through their word. Through the apostles' word. Yung there ay apostles. Kasi yung apostles' word ay galing sa kanya yon. Turo niya yun sa kanila. Even in our time, yun ang sinasabing, he that believeth is not condemned. Kasi ang paniniwala mo ay paniniwalang turo ng mga apostol na galing sa Panginoon. Hindi ka i-condemn. But he that believeth not, you are condemned already. Huwag mo sabihin naniniwala ka. Nagbigay ng warning ang Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord, makakapasok sa kaharian niya, kundi yung tumatawag lang according to the will of His Father. No? Ang will of the Father, salita ng Diyos yan. No? Hindi lahat. No? Kaya nauso yung easy believism. Sa maniwala ka lang. Miski hindi ka ayon sa kalooban ng Diyos paniniwala, tatanggapin ng Diyos yun. Naniwalang si Kristo'y tao lang, hindi Diyos. Naniwalang si Kristo'y namatay sa lahat, para sa lahat. Hindi po, ang kamatayan ng Panginoon ay substitutionary. Palit yun, palit. Pag siya namatay sa iyo, hindi ka mamatay. Kung siya namatay para sa buong mundo, walang impyerno. Palit na yun eh. Hindi po para sa lahat yun. Nakita po natin mga kapatid. So, nililiwanag po natin maigi. Kaya ang panalangin ng Panginoon, very specific, doon sa mga maniniwala sa Kanya, sa pamamagitan ng word ng mga apostol. Ganon din po yun. No? Sa John 3:16, John 3:14, 15, 16, 18, he that believeth on him is not condemned. Kasi tamang paniniwala. But he that believeth not is condemned already because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So nakita po natin ang kahalagahan ng paniniwala, pananampalataya, no? Pagsunod sa Diyos. Andyan po ang kaligtasan. No? Andyan din po ang pagpapala ng Panginoon. Andyan din po ang kaluguran ng Diyos. Andyan din po ang honor ng Diyos. Nalulugod siya sa mga nangyayari kasi nga sumusunod tayo lahat sa sinasabi at ginagawa ng Panginoon.
Yan po ang background ng John 3:16. No? Now, it comes to the world, liwanagin na nating maigi yung world kasi yung world kasi doon nagkakasabit-sabit eh. No? Sa Bible, maraming world. Kung mo nakakabasa ka ng world, ay sasabihin mo ay kaya nga diyan ugat yung laging sinasabi ng mga pastor, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kasi nga, for God so loved the world. Eh kung mahal ng Diyos ang lahat ng tao, ba't hindi niya mahal si Iso? Kaya nga sinachallenge natin kahit sinong pastor sa balat ng lupa, patunayan mo nga mahal ng Diyos si Iso. Na nakalagay sa Romans chapter 9, Iso have I hated. Because written yan sa Malakay chapter 1, verse 1 and 2, Iso have I hated. Tapos sasabihin mo, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Sa Bible kasi maraming world. No? Okay. May world of the ungodly. Yan po yung makikita po natin sa 2 Peter chapter 2, verse number 6. The world of the ungodly. So, kung may world of the ungodly, may world of the godly. Siyempre, di ba? Paano yung world na ayaw ipanalangin ng Panginoon? John 17:9. I pray not for the world. Yan ba yung John 3:16 world? Hindi po. Magkaiba po yun. 1 John chapter 2 verse number 15. Pray not, love not the world. No? Utos ng Panginoon yan sa pamamagitan ni Apostle John, huwag ibigin ang mundo. So hindi yan yung John 3:16 world. Neither the things of the world. Kasi sabi sa James 4:14, friendship with the world is enmity with God. So maraming world. Hindi yan ang world na yan. No? Magkakaibang world yan. Yung John 3:16 world saka 1 John 2:15 world ay hindi parehas. Yung John 3:16, for God so loved the world. Yung 1 John 2:15, utos niya, love not the world. Magkaiba. Kaya nga sabi ng Panginoon, I pray not for that world. Ito yung John 3:16 world na love niya. Pakita natin para hindi po tayo malito. In the book of 2 Corinthians chapter 5, First Corinthians chapter 5, verse number 9. Sabi ni Apostle Paul, 19 pala, sorry. 5:19. Okay. Umpisan ko sa 18. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself. Yung us na yan, may babanggitin si Apostle Paul. Sino yung us? Who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ reconciling the world unto Himself. Yung us, sila yung world. At yung us dyan ay mga mananampalataya. Not imputing their trespasses unto them. Sino yung them? Yung world. Yung us, iisa yun eh. Kaya yung world na yan, not imputing their trespasses, walang kasalanan yung world na yan. No? Kasi nangyari sa kanila ang process of ano tawag dito, yung palit nga. Okay. Pinatawad ang world na yan, that imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Yan yung word na John 3:16, na for God so loved the world. No? Reconciled word yan. Walang kasalanan ang word na yan. Pinatawad ang word na yan. Nakita niyo, ang daming word na. Yan, nililiwanag po natin dyan. No? Ba hindi ho yan yung friendship with the world is enmity with God.
James 4:14. Hindi yan yung 1 John 2:15. Love not the world. Hindi yan yung John 17:9. I pray not for the world. Hindi yan. Ibang world yan. Nakita nyo? Kaya may world na love ang Diyos, may world na hindi. Kaaway niyang world. The world of the ungodly. No? 2 Peter 2:6. Nakita po natin ba, kapatid? No? Kaya may ugat na pinanggalingan. Ang John 3:16, kinumpara nga yan doon sa istorya sa wilderness. Sa ahas na ginawa ng Diyos. No? Na paniwala ng Diyos ang mga tao. Taliwas doon sa kanilang gustong alisin yung ahas. Hindi pwede yun. Ganon ang dapat ngayon. Paniniwalang susunod sa Diyos, hindi paniniwalang pasusunurin mo ang Diyos. Baka nagkakamali ka, hindi ka maliligtas dyan. No? Kasama ang trial of the faith. Ang totoong faith ay tinatry. Doon naluluwalhati ang Diyos. Ang end noon ay salvation. Binasa natin kanina. Yun ang faith. Yan ang paniniwala na dapat dito sa John 3:16. Ayan, nililiwanag nating maigi yan. Nakita niyo mga kapatid na. Hindi sa pamamagitan niya ni sasabihan mo agad, the heart of the Bible. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Si Judas nga, baka hindi mo kayang patunayang mahal ng Diyos. At talagang hindi mo mapapatunayan. Dahil sabi ng Bible, maigi pa sa taong yan ang hindi na pinanganak. Mahal ng Diyos yun? Maigi pang hindi na pinanganak. No? Diablo ang tawag sa kanya. 12 kayong pinili ko, isa sa inyo, Diablo. Nakita niyo mga kapatid? At hindi siya pinanalangin ng Panginoon na katulad ni Pedro. Si Pedro pinanalangin, siya hindi. Sabi ng Panginoon kay Pedro, no? I have prayed for thee, that thy faith fail not. Sabi ng Panginoon kay Judas, yung gagawin mo, gawin mo madali. Gawin mo na. Magkakaiba po yan. Si Peter po ay obsessed. Sa labas ang gawa ni Satanas. Si Judas po ay possessed. Satan entered into him. Si Satanas po gumawa kay Pedro sa labas. Hindi sa loob. Malaki po ang mga pagkakaiba po niya. Naliliwanag po nating maigi mga kapatid sa liwanag po ng salita ng Panginoon. At nawa sa pamagitan ng malawak-lawak na pag-aaral, naunawaan po natin ang talagang background ng John 3:16 compare doon sa nangyari sa wilderness, no, sa Numbers chapter 21. At ang pananampalataya po natin sa Diyos ay ganyan. No? Mga pananampalatayang titry. Even in our time, tinatry ng Diyos ang ating pananampalataya at paniniwala. No? Lahat ng tao gusto mawala ang COVID-19. Gusto rin naman natin yun. Kung loobin ng Diyos. Ay kung hindi, paano? Magagalit tayo sa Diyos. May mga kapamaraanan naman ng Diyos na ginagawa para maiwasan natin yung katulad ng binigay nating warning kanina. No? And we do hope din na someday talagang may magiging gamot yan sa awa at biyaya pa rin ng Panginoon sa atin. Meron lang gustong ipagawa sa atin ng Diyos as of this time. Number 1 dyan, stay at home.